Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Carla. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa naging karanasan ko nang minsang sumama ako sa aking ina sa ospital para sana magbantay sa aking kapatid na kakatapos lang din manganak. Nangyari ito noong taong 2002 dito sa Kabisayaan. Dahil gusto ni nanay na sumama ako sa kanya para bantayan yung ate ko na tawagin po nating Ate Maureen. Wala na akong nagawa kung hindi yung samahan nito. Bali may mga dala nga po kaming pagkain at damit ni ate noon, gayong ayon nga sa doktor ay mga 3 araw pa bago ito makalabas. Madilim na yung paligid nang makarating kami sa naturang ospital. Nung naroon na nga kami, napag-alaman naming isang bantay lang yung pwedeng magbantay sa kwarto kung nasaan nga yung ate ko. Dahil doon, sinana yung kasama nito, habang ako naman ay nasa labas lang at nakatambay sa mga upuang nasa labas. Marami naman kaming nakaupo ng mga oras na yon, kaya wala akong naging problema. Wala rin akong naging pangamba o takot na baka may mangyaring kakaiba dahil may mga kasama nga rin ako. Sa paglipas ng mga oras noon, unti-unti kaming nababawasan hanggang sa 3 na lamang kaming natitira. 2 kaming babae at isang lalaki na nasa unahan lang namin. Bali napapagitnaan nila ako, kaya wala pa rin akong nararamdamang kahit na ano. Madilim na nga rin yung paligid noon dahil mag-alas 8 na rin po yun ng gabi. Hindi ko inaasahan noon na lalabas nga yung nanay ko at agaran po nito akong nilapitan. Inutusan niya akong bilhin sa butika yung mga bagay na kailangan ni ate. Umalis naman ako at sinunod nga yung sinabi nito. Nasa may tapat lang din ng ospital yung mga butika kaya hindi ako mahirapang puntahan yon. Nang mabili ko na nga yung mga bagay na pinapabili ni nanay, agaran din akong bumalik sa may ospital. Pumasok ako sa kwarto ni ate at inihatid nga yung pinabili ng aking ina. Pagkatapos nun ay lumabas na nga ako at naupo sa mga upuan doon. Mag-isa lang ako ng mga sandaling yon, kaya medyo pinaninindigan ako ng mga balahibo sa hindi ko malamang dahilan. Kinakabahan ako noon, kaya napaisip akong aalis na lamang sana roon para maghanap ng ibang matatambayan. Nagpalingalinga pa nga ako sa paligid para alamin kung may tao ba dahil ramdam kong parang may nakatingin. Napailing naman ako dahil nung una ay wala akong nakitang tao o kung anumang nasa paligid ko. Pero nung tumayo nga ako para sana'y umalis na nga doon at maghahanap na ng malilipatan, sa madilim na bahagi malapit sa malaking puno ng akasya, may napansin akong parang nakatayo roon. Nga pala para klaro lang, hindi po ako nakatambay sa labas lang ng kwarto ni ate kundi sa labas po mismo ng ospital. Inaninag ko pa ng mabuti at hindi nga ako nagkakamali sa aking nakikita. Nagtaka ko dahil parang nagtatago nga ito roon, kaya minabuti kong maglakad patungo doon upang alamin kung sino nga ba yon. Habang papalapit nga ako sa bahaging yon, hindi ko maiwasan yung panindigan ng aking mga balahibo. Dahan-dahan pa nga yung aking paghakbang habang palakas naman yung tibok ng puso ko noon. Nang ilang dipa na lang yung layo ko sa puno ng akasya, may narinig akong mga pagyabag mula sa kabilang bahagi nito na hindi ko naman makita dahil nga may kalakihan talaga yung puno. Nangunot yung noo ko noon. Walang ano-ano, may nalanghap akong malansang samyo ng hangin. Napatakip pa nga ako sa aking ilong dahil sa masangsang na amoy na aking nalalanghap. Magpapatuloy na sana ako sa aking paglalakad papalapit doon nang marinig ko namang tinawag ako ng aking ina. Pagkalingon ko, nakita ko yung nanay kong papalapit. Ganoon na lamang yung gulat ko nang may maramdaman akong parang may kung anong nilalang ang mabilis na umakyat sa may itaas ng puno ng akasya. Anong ginagawa mo rito? Tanong pa nga ng nanay ko noon. Umiling naman ako sa kanya bilang tugon. Napatingala pa nga ako noon at sa hindi ko malamang dahilan, napansin kong parang may mga mapupulang bagay roon. Kinusot ko pa nga yung aking mga mata at hindi nawala yung mapupulang bagay na nakikita ko. Kung hindi pa nga ako nilapitan ng husto ng nanay ko at kalabitin, ay hindi ko pa maialis yung tingin ko sa may taas ng puno. Inutusan ako ulit ni nanay noon na bumili nga ng isang inumin para kay ate. Kaya sumunod na lang din ako. Habang naglalakad nga palayo, hindi ko maiwasan yung makaramdam ng parang may nakatitig pa rin sa akin. Pagkatapos kong bumili ng inumin ni ate,
Hindi na ako bumalik sa inuupuan ko kanina, lalo at wala na ring ibang tao. Naghanap na lamang ako ng ibang mauupuan na may mga taong malapit sa akin at nang hindi nga ako makaramdam ng takot. Makalipas lang yung halos mga kalahating oras noon, lumabas ulit yung nanay ko sa may ospital at nilapitan ako. Talagang pabalik-balik ito. Kinausap nga nito ako na ako na raw muna yung magbantay kay ate at siya naman yung nasa labas. Sumangayon naman po ako doon dahil gusto ko rin namang makita yung kapatid ko, lalo na nga yung aking pamangkin. Nang makapasok nga ako sa ospital, tinungo ko agad yung kwarto ni Ate Maureen. Pagkarating ko doon ay nasakto pang nasa tabi ng bintana yung kanilang higaan. Ganoon na lamang yung gulat ko dahil kitang-kita mula sa bintana yung puno ng akasya, kung saan nga may naramdaman akong parang may nilalang na umakyat at may nakita akong mapupulang mga bagay. Kinausap ko naman yung ate ko noon kung wala ba siyang nararamdamang kakaiba sa puno ng akasya. Wala naman, pero kanina nakita ko na parang gumagalaw yung mga dahon ng naturang puno. Inisip kong baka dahil lang sa hangin kaya't hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Wika pa nga ni Ate Maureen. Nagtaasa naman yung balahibo ko at yung buhok ko sa batok dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam pero may kutob akong may kakaiba nga sa naturang puno. Tipong may nilalang na nagtatago roon pero hindi ko lang din alam kung ano. Napatanong pa nga si ate noon sa akin kung bakit ko nga ba natanong yung tungkol sa bagay na yon. Pabulong ko namang ikwento sa kanya yung lahat ng mga nangyari. Pagkatapos kong ikwento, napansin kong natakot rin yung ate ko. Walang ano-ano, sinabi nitong baka aswang raw yung nakita ko sa may puno. Napakibit balikat naman ako dahil hindi ko rin alam kung ano nga ba yon. Ganon nga yung sitwasyon nang pareho kaming mapatingin sa puno ng akasya. Hindi kami makapaniwala nang makarinig kami ng mahinang ungol mula roon at bigla ring gumalaw yung mga dahon sa isang bahaging yon. Ate, nakikita mo ba yung nakikita ko? Tanong ko pa nga po kay ate noon habang nanlalaki yung mga matang nakatingin sa dalawang pares ng mapupulang mga bagay na nakikita namin mula sa puno. Ganoon na lang yung takot na aking naramdaman pati na rin ni ate nang may napansin kaming parang nilalang na nagtatago roon. Binasdan namin yun ng maigi at hindi nga kami maaaring magkamali nang makita namin na parang merong nilalang na may mabalahibong maitim na balat yung naroon at nakaupo sa isang sanga ng puno ng akasya. Kitang-kita namin ni ate kung paano nga siya lumambitin sa mga sanga roon. Hanggang nakita rin namin ni ate kung paano nga ito lumambitin sa mga sangang naroon. Alam kong hindi napapansin sa ilalim gayong may kataasan din yung kinaroroonan nito. Pero kitang-kita namin mula sa kwarto ni ate. Ilang sandali rin siyang naglalambitin doon hanggang sa mabilis nga itong tumalon pababa sa lupa. Sinundan namin yun ng tingin kung saan nga ba lalapag yung naturang nilalang. At sakto namang nasa madilim pang bahagi. Hindi niya mayalis sa aming direksyon yung kanyang mga tingin. Habang umaatras nga siya palayo ay nakatingin pa rin po ito sa amin. Hindi naman kami nagpatinag ni ate noon at sinundan nga namin ng tingin ang nilalang na yon hanggang sa mawala nga ito sa karimlan. Inakala rin naming aalis na nga ito ng tuluyan kaya kahit papano ay nakampante naman kami. Sabi pa nga ni ate ay baka nagkataon lang na naroon nga yung aswang na yon at saktong nakita pa namin. Pero makalipas nga lang yung halos 20 minuto ay nakaramdam naman ako ng kakaiba. Hindi ko rin inaasahan na maamoy ko yung malansang samyo na naamoy ko nung nasa ilalim nga ako ng punong yon. Kinutuban ako ng hindi maganda kaya kaagad akong napatingin sa naturang puno. Pero wala akong nakita roon kaya't kinabahan na lang ako ng husto. Maging si ate ay naamoy din yung malansang samyo na aking nalalanghap. Nagreklamo na rin noon yung mga kasamahan pa namin sa loob ng kwarto kaya minabuti na lang din naming isara na nga yung bintana. Dahil yun din yung kanilang sinabi. Nang maisara naman nga namin ni ate yung bintana, nawala na rin yung malansang amoy na aming nalalanghap. Isasarado ko na rin sana yung kurtina pero natigilan ako at nanigas sa aking kinatatayuan nang bumungad sa akin yung isang nilalang na may nakakatakot na anyo.
Alam kong yun na nga po yung aswang na nakita namin ni ate sa may puno. Pero hindi ko inaasahan na ganoon pala ka nakakatakot yung anyo nito sa malapitan. Nagbabaga yung mga mata nito at nakausli yung kanyang mga pangil. Malaki yung kanyang ilong at makapal yung kanyang bibig. Napangisi pa nga ito nang makitang natakot ako sa kanya. Inilapit nito yung dalawang kamay niya sa bintana na parang balak pa niyang sirain yung bintana ng kwarto kung nasaan nga kami. Walang ano-ano. Inilapit rin po nito yung kanyang mahabang dila at animoy dinilaan pa nga yung bintana. Sa takot ko, ay kinalabit ko na nga yung ate ko noon. At dahil sa ginawa ko, mabilis namang tinignan ni ate yung bintana pero hindi na nga niya naabutan pa yung nilalang. Ganon rin yung ibang mga naroon. Tanging ako lang din yung nakakita doon. Mabilis lang po itong nawala at hindi ko alam kung saan nga ba nagpunta. Pinagpawisan ako ng malapot dahil sa nangyari ng gabing yon. Nang mawala na nga yung aswang, tuluyan na naming sinara yung bintana. Sa takot ko na baka kapag lumabas ako ay makita ko ulit yung nilalang na yon. Nakiusap ako kay nanay na siya nga yung manatili sa labas hanggang sa mag-umaga. Nang tanungin naman niya kung bakit ay hindi na rin ako nagdalawang isip pa na sabihin sa kanya yung mga nangyari. Kahit tanungin pa ninyo si ate Nay, nakita rin ni ate yung naturang nilalang. Wika ko pa nga kay nanay noon. Pagkatapos niyang magdalawang isip nung magkwento ko. Napailing na lang din siya at kalaunan naman ay pumayag. Dahil magkasama nga kami ni ate sa kwarto. Napag-usapan na lang namin yung tungkol sa nangyari ng gabing yon. Panay pa nga yung naging pagsilip ko sa bintana at maging yung pagtingin ko sa malaking puno ng akasya. Pero hindi ko na rin nakita pang muli yung naturang nilalang. Hanggang sa makatulog naman ako noon, hindi na nga bumalik yung aswang na yon. Hindi ko rin alam kung bakit nagpakita nga ito at pinaranasan pa kami ni ate. Naisip ko na lamang na marahil dahil una pa lang ay pinansin ko na nga ito. Kaya nang malaman itong takot nga ako sa kanya, ay lalo nito akong pinunterya. Maging si ate ganon din yung naisip pero ang hindi namin maintindihan ay kung bakit nawala naman ito at wala na ring iba pang ginawa. Ayon pa kay ate, ang mahalaga lang daw ay hindi ako nagawang sakta ng nilalang na yon. Pinagsabihan rin niya akong wag nang isipin pa yung tungkol doon. At sigurado siyang hindi na rin naman babalik pa yung nilalang. Baka bumalik pero wala na rin kami doon. Baka tinatarget po talaga nito yung mga bagong panganak. Hindi rin namin sigurado. Nang mga sumunod nga na araw, minabuti ko na lang na wag nang sumunod kay nanay sa ospital at manatili na lamang sa bahay. Bukod sa hindi naman ako gaanong kailangan doon, natakot na rin po akong bumalik dahil baka makita ko ulit yung naturang aswang. Sa kabutihang palad naman, hanggang sa makalabas yung ate ko, pati yung anak nito, ay hindi na rin po yun na ulit. Kahit gabi-gabi raw siyang tumitingin sa puno ng akasya nung hindi na nga ako bumalik doon, ay wala na rin daw siyang nakita. Dahil sa naging karanasan kong yon, hanggang ngayon ay natakot pa rin akong pumunta sa mga ospital at sa mga malalaking puno. Parang may konting trauma rin po sa akin dahil sa aking naranasan. At magmula po nun, sigurado na nga ako na talagang naniniwala ko sa aswang. Ganon rin po yung lahat ng miyembro ng pamilya namin. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakinig dito at paalam.